Magandang araw po sa inyong lahat. At saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, sa ibayong dagat man yan, yung pagpapala po'y sumating lahat para sa araw na ito. Si Makatang Tambay ay muling nagpupugay ng puhunan mga logic ng buhay. At pasubscribe po kung bago ka pa lang para sa munti nating himpilan kahit pa paano madagdagan naman tayo. Okay, pag-usapan natin ito, siyempre sa impeachment pa rin tayo. At dito nga isang interview yung napagtuunan natin ng pansin. Interview kay Congressman Tubi Tiangco. Alam naman natin to si Tiangco. Siyempre pinamamarali niya sa kanyang sarili na siya ay independente. At hindi rin siya maka Marcos, hindi naman siya maka Duterte. Basta ginigiit niya na kung ano lang yung tama, yun lang sinasabi niya. At mukhang dahil yung kanyang mga tama ay katulad din ng ating sinasang-ayunan. Bagamat independente nga siya. At dahil nga sa independente siya, kumbaga hindi siya nangingilag. Kung ano man yung mga bagay na gusto niyang bigkasin, na sa tingin niya nga ay mali. Dahil nga, siyempre, ang pinapanigan niya parata yung tama o yung taong bayan. Ganun siya. Sabi niya sa interviewing ito, itong impeachment ni Sara Duterte, sa totoo lamang, yung mga congressman na galit at talagang ayaw siya na maging pangulo, ay natitiyak natin, sabi niya, na 1,000,000% na hindi nila kayang arigluhin si Sara Duterte kung ito nga ay papalarin na magiging pangulo at presidente sa darating na 2028 presidential election. Mga kawain, mga kapinas ko. At dito samantalang sinasabi niya ito, may nabubuo na naman sa ating muni-muni. Dati na tayo na naniniwala na itong impeachment na ito, ay hindi naman talaga sabihin may accountability ng isang public official na impeachable na yung pira ng bayan, kaya nila ito ginagawa, ay nagmamalasakit sila. Dati pa hindi tayo naniniwala dyan. At ngayon sa mga pinapahayag na ito, ni Congressman Tubi Tiangco, ay mas nagiging matibay yung ating paniniwala na ito na ganun nga mismo. Nang impeachment na ito, hindi naman sabihin mo na papanagutin si Sara Duterte, kaya nila ito iginigiit at ipinipilit na mangyari na ma-impeach ito. Bagkus, ito yung mga takot nila na gusto ritong marisolba at mapagtakpan. Ito ang totoong nasa likod ng impeachment na ito ni Sara Duterte. Hindi naman sabihin mo talagang gusto nilang mapanagot ito. Hindi rin naman totoo na nagmamalasakit sila sa pira ng bayan. Bakit natin nasasabi ito? Kasi nga, ilan naman sa mga congressman na narin at napaka-agresibo sa mga pagtatanong yan sa pagtalakay sa impeachment ni Sara Duterte. Napaka-agresibo nila at talagang iginigiit kung ano yung mga kasalanan ni Sara Duterte. Kaya nga ito hindi ba, napagbutuhan na nila dyan na may sufficient in substance. Dahil nga yun yung pinagpipilitan nila na talagang mayroon ditong recital pacts. At kaya kinakailangan na itong pagbutuhan at nang ma-transfer sa Senado. Ang katotohanan ang ilan sa mga ito ay may mga aligasyon ng mga malimalitang pira na dinideliver. Hindi lang natin narinig ito kay Saldico at kay Sergeant Gutisa, kundi dito sa 18 Marines na ngayon nga ay nagbulgar at lumantad sa publiko. Ngayon, paano tayo maniniwala sa mga ito? Na pinapamalasakitan nila yung pira ng bayan, kaya sila ngayon ay narito na nagnililitis sa isang impeachment ang isang public official na si Sara Duterte. Dahil nga umano sa 125 million na nilustay nito, ibinulsan nito, ninakaw nito. Ito yung mga gusto nila ritong palutangin sa mga pag-uusig na ito. At ngayon, may tatanong natin, dahil lalong nagtutumibay sa ating isipan at sa ating paniwala na ang impeachment na ito nga hindi naman talaga para sa accountability at pagpapanagot.
ay may tatanong natin sa ating mga sarili, ano bang pakinabang natin dito bilang mga Pilipino? Sa ginagawa nilang ito, gayong maliwanag naman na hindi lang sa atin mismo nagmumula, kundi sa mas mismong kasamahan nila, ito nga kay Congressman Toby Tiangco, na itong pagpupumilit nilang ito na ma-impeach si Sara Duterte para marisolba yung mga takot nila rito na kung ito ngay mauupo, hindi nila ito kayang arigluhin. At kung isa sila, alam nila sa mga sarili nila, nasangkot sila sa mga kalokohan at kawalang hiya na ginawa nila sa Duterte at sa mga pagnanakaw, ay natitiyak na nilang kanilang kalalagyan. Shoot lahat sila dito sa balde. Ang ibig sabihin natin dito makukulong ang mga ito. Na kung 6 na taon man magiging Pangulo si Sara Duterte, 6 na taon silang bubuno sa kulungan ito. Siyempre malamang naman pag nagpapalit ng Pangulo nag-iiba, hindi ba? Ibig sabihin, 6 na taon silang mababaon dito sa libingan ng mga buhay. Hindi ba? At ngayon, sa ganitong pangyayari, makikinabang ba tayo? Sa pagpupumilit nila, paulit-ulit pa tayo na ginagamit ng mga ito. Na pira ng taong bayan ay pinagmamalasakitan nila na wag itong malustay, wag itong nakawin at gamitin ito ng tama. Ito pa yung pamamarali ng mga congressman na ito na magagaling matatapang na mag-imbestiga. Sabi nila magnanakaw ng lustay ng pira na 125 million. Hindi ba't ipokrito mga ginagawa nilang ito? Gusto mong usigin yung 125 million samantalang yung bilyon na inaakusa sa inyo, sa ilan sa inyo dyan, ay tahimik kayo at hindi kayo nagsasabi na nagmamalasakit kayo sa pira ng bayan. Ang ibig ba sabihin nyo, pag umalasakit ninyo, tinatago ninyo. Tinatabi ninyo sa sarili ninyong mga malita, sarili ninyong bahay. Hindi bago to, hindi sa bangko kaya tinatago, di ba? Meron ngang mansyon na nalalaman natin na mismong imbakan lang ng mga salapi, ng bilyong-bilyong ito, ng mga mali-malita. Nakikita naman natin at sinasabi ng mga witness mismo. Bakit hindi tayo nag-aalinlangan sa mga pagbubunyag na ito? Hindi sila talaga rito makareklamo, hindi sila rito makapalag. Ito na lang Kongreso, hindi ba? Kung talagang may nakikita sila na kasinungalingan sa pagbubunyag na ito ng 18 Marines, ba't hindi nila ito ipatawag yun sa Kongreso? Hindi ba? Tahimik lang sila, didma lang sila sa mga pagbubulgar na ito ng 18 sundalo na ito. Ngayon ay tumitibay lalo. At lalo tayong maniniwala na itong ginagawa nilang ito ay para dipinsan lang talaga at resolbahin yung mga multo na sila mismo ang gumawa at naglumikha. At ngayon ay para itong maibsan mga takot nilang ito ay kinakailangan nila ritong talagang tapusin at wakasan ang karera sa politika nito ni Sara Duterte. At magagawa nito sa pamamagitan ng impeachment na ito. Di ba kung mapapansin nga ninyo, 3-4 yung sunod-sunod na inihahain dyan. Kung mapapansin mo naman, iisa naman yung laman. Makatiyak sila na hindi na sila sasablay. Ano mo, kung may 2 sablay, 3, mayroon pa silang reserba na magagamit. At nakita natin na ganun nga yung nangyari. Di ba pagkatapos na i-reject yung 2 na unang impeachment na inihahain nung February 2, may 2 sila ngayon binubuno dyan. Alam naman natin na iyon din naman yung laman ng mga binasurang yun, mga nauna. Ganyan sila ngayon kapasigurado. Kumbaga na-trauma sila sa ginawang desisyon ng Supreme Court nang ideklara na unconstitutional yung una nilang impeachment, yung binuo nila noong 19 Congress. Ngayon sa tingin nila makakasigurado na sila rito. Pero ito nga yung atin ditong nakikita at ito yung ating panawagan at may tanong nyo rin sa inyong mga sarili. Anong pakinabang natin dito? Silang may kinabang lamang dito. Gusto nilang makasalba sa maaari nilang kaharaping problema kung si Duterte ay maupo dahil sa mga pagnanakaw nila. Inyong katotohanan dito. Hindi sabihin mo, pinagmamalasakitan yung pira ng bayan dahil nakakaramdam ba tayo ng pagpapasalamat sa kanila? Kung ito talaga yung layunin nila. Natutuwa ba tayo sa ginagawa nila? Palagi ko lang natutuwa sa ginagawa nilang ito. Lalo pat minsan ang nabulilya sa pagkatas ipinipilit pa rin nila. Ano ang kadahilanan?
Sa kabila ng lahat na napakarami naman talagang dapat nilang unahin na problema, ay ito nga krisis na ito. Ay mabuti sila at maraming malimalita na mga salapi na pira ng bayan. Ay paano yung mga ordinaryong tao na katulad natin? Ito ang dapat nilang inuuna, hindi itong puro impeachment. Hindi ba ito yung ating dapat ipanawagan dito? Kahit dito sa social media, dapat na ito yung una nilang hinaharap. O ay hindi natin sinasabi na dito lang pala tayo babagsak itong pagtalakay natin ito. Pero pagkatapos ng lahat ng mga patiuna nating mga pagpapahayag, pinahayag, ay mapapansin ninyo na talagang wala talaga ritong mapapakinabang ang taong bayan. Maliban ito itapon nila, ibasura nila at pagkatapos gumawa sila ng remedyo dito sa kasalukuyang krisis na pinapahirapan tayo. Tayong lahat. Kung kayo ay sumasang-ayon sa sinasabi nating ito na tayo binubudo lang ng mga walang hiyang ito, na paulit-ulit tayong niluloko, na kunyari gagamitin yung taong bayan, gagamitin yung saligang batas, na tumutupad lang sila sa mga inihahain dyan, kaya nila ito ina-action. Tayo rito dapat maniwala. Kung meron sila ditong dapat gawin, nang para kahit paano makabayad sila sa ginagawa nilang kalukuhang ito, ibasura nila yan at pagkatapos iharapin nila ang kasalukuyang krisis na malapandemya ang epekto sa ating lahat mga kabayan.